mga kapatid, ay pinamagatan pong The True and False Church. Ito po ay isang kahilingan ng ating kapatid na atin daw pong talakayin, at bilang tugon, ito po ay ating pag-uusapan. Actually, kung di po ako nagkakamali, ay meron na rin po tayong topic na discuss tungkol po dito sa nakalipas nating mga pag-aaral, at ito po ay nasa ating YouTube channel. Pero para sa further clarification at patuloy pong insights sa topic na ito, ay minarapat ko pong ito ay ating pag-usapan muli ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, in a world where multiple churches claim to represent Christ, how do we differentiate between the true and the false? Halos lahat naman ng simbahan, lalo na't nagpapakilalang sila'y Christian Church, ay nagsasabing sila'y nagre-representa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero alam din naman natin at alam natin ang katotohanan na hindi lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano at sila'y simbahang Kristiyano ay totoong simbahang Kristiyano. Kaya sa umagang ito, ang tanong how do we discern where God is truly at work? Paano ba natin malalaman kung talagang ang Diyos ang siyang kumikilos sa loob ng grupo, ng organisasyon, ng isang sekta o ng isang simbahan? Paano natin matitiyak kung talagang ang Diyos ba ang may-ari nito o ito'y isang gawain lamang na pinangungunahan ng tao at kabilang doon sa kinatatakutan nating mga kulto? Kamakailan, meron pong isang grupo sa dako ng Mindanao na nagpakilalang sila ang bagong gobyerno ng Pilipinas at yung kanilang dato ang siyang representative ng Diyos para magtayo ng isang gobyerno. Ang ginawa po ng grupong ito, ipinadlock yung mga business establishment doon sa lugar na yon at ipinagsasara at sinabing kaya nila isinara dahil hindi nagbabayad ng buwis. Pero makalipas ang ilang linggo, nakita ko po sa balita na pinaguhuli itong mga leader na ito, yung dato, yung mag-asawang dato, ay nakakulong na ngayon. Dahil hindi naman po talaga katotohanan na sila ay ang may-ari ng Pilipinas, at hindi rin po totoo na inutusan sila ng Diyos na magtayo ng gobyerno, at hindi totoo na sugo sila ng Diyos. Pero ang ikinalulungkot ko po, bakit napakarami pa rin nilang mga tagasunod? Ito pong si Apollo Kibuloy na nagpakilalang siya ay anak ng Diyos at siya po ang may kontrol ng lindol, ng bagyo, kaya niyang patigilin ang traffic sa EDSA, at siya po mga kapatid ang siyang may kagagawan ng may pag-aari ng kaluluwa ng lahat ng tao, at lahat ng tao ay dadaan sa kanya. Meron siyang mansyon sa langit na ang kanyang mga pintuan ay diamond at ang kanyang bahay ay ginto. Sa kabila ng mga deklarasyon na ito na parang nasisiraan na ng ulo, ay napakarami pa rin mga tao ang naniniwala sa kanya. Ano ba ang tama at ang maling simbahan? Ano ba yung kinukonsidera nating true at yung mga false? Kasi sa panahon ngayon, kakandidato pa itong si Kibuloy, at hindi po ako magtataka kung isang araw ay magiging senador ng Pilipinas itong si Apollo Kibuloy. Dahil sa kabila ng kanyang mga deklarasyon, kasinungalingan, yung mga bintang na panggagahasa at kung ano-ano pa, napakarami pa ring kapanalig. Maging dito sa Winnipeg, dito sa lugar na kung saan napakalayo na nito sa Pilipinas, ang galamay ng kultong ito ay nakakarating pa rin dito. Now, ang tanong, tayo na nagsasabing mga nasa katotohanan, tatahimik lang ba tayo at tatanggapin natin ang mga bagay na ito in the guise of an idea na sila ay Kristo rin at sila'y nangangaral ng katotohanan at sila'y dahil Bible naman ang tinatalakay ay pwede nang tanggapin at wag na nating hatulan? Minsan po nakakapangilabot yung mga deklarasyon ng maraming manggagawa. Hayaan natin sila.
Pahintulutan natin sila, kaya po naglilipa na ang mga kasinungalingan dahil sa hindi pagkibo ng mga taong nagsasabing sila'y nasa katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid, throughout the church history, the question of the true church has been a critical one. Sapagkat maging nung panahon ng mga alagad, may mga bulaang guro, may mga bulaang propeta na naggagaya ng mga ginagawa ng mga tunay at hindi bulaang propeta. Alam niyo po, during the Reformation itself, yung Reformation arose out of the desire to return to biblical principle of church life, particularly as the Roman Catholic had strayed from these principles in significant ways. Kaya po nagkaroon ng mga protestante, kaya po nagkaroon ng Reformation, dahil po yung simbahan ay tumalikod na talaga sa mga prinsipyo at aral ng banal na kasulatan. Una, ang Biblia ay hindi na binabasa. Ang Biblia ay pinagsusunog ng mga paring Katoliko para wag magising sa katotohanan ng mga kaanib. Sa halip na Biblia lamang ang otoridad, pinalitan ito ng otoridad ng Papa sa Roma at ng mga pari. Sa halip na ang sundin ay ang sinasabi ng Diyos, ang nangibabaw ay ang sinasabi ng mga lider ng simbahan. At kung ano-ano pa. So dahil doon, sumiklab ang Reformation. Dahil nakita ng mga naunang reformers that the church is no longer following the biblical principle of the church. Mga minamahal na mga kapatid, today, we face similar challenges of discernment amidst a landscape filled with many different voices, many different doctrines and practices. Katulad ni na Martin Luther nung unang panahon, ni na John Calvin nung unang panahon, maging mapagmasid tayo. Ano ba ang nangyayari sa simbahan ngayon? Yung mga nagsasabing nasa tama silang pananampalataya, suriin at tingnan natin kung totoo ba na sila ang tunay na simbahan. Now, how can we spot the true from the false? Yun po ang sentro ng ating pag-aaral ngayon. Una, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Una, the church, it is Christ's institution. The church was established by the Lord Jesus Himself. In Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ephesians 1:22-23, and He put all things under His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. And Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Sa mga talata pong ito, isa lang ang pinupunto. Si Jesus ang nagtayo ng iglesia, Siya ang ulo ng iglesia, ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa iglesia, at ito ang Kanyang ililigtas, at sa Kanyang pagbalik sa ikalawang pagkakataon, ito ang Kanyang pakakasalan. Jesus is the bridegroom and the church is the bride. Anong insight ang makikita natin sa mga talatang ito? Una, the idea that the church is Christ's institution grounds us in the reality that the church is not a human invention, nor is it something we can shape to fit our preferences. Ang simbahan ay hindi imbensyon ng tao, hindi ang tao ang nagpo-programa kung anong gagawin sa simbahan, hindi ito institusyon formulated by human minds, kung hindi ito ay in-establish at itinayo ng Panginoon. Kanya ito. So, tayo bilang mga kaanib ng iglesyang ito, ng simbahang ito, hindi tayo pwedeng mag-formulate ng anumang gusto natin sa simbahang ito.
Kaya nga po, maging sa pagsamba, meron tinatawag na regulative principles ng worship. Ang ibig sabihin nun, nais ng Diyos na sambahin siya sa paraang gusto niya. Ang nakakalungkot sa mga bagong established sekta ng relihiyon ngayon, kung ano gusto nila, silang masusunod, kaya gumagawa sila ng mga simbahan na ang pananambahan nakasalig sa kanilang mga preferences. May simbahan na ang mga bakla, may mga simbahan na yung mga lesbians, may simbahan na rin si Satanas, at gumagawa pa ng iba't ibang uri ng mga simbahang nagsusulputan. Ang tanong, alin doon ang kay Kristo? Sasabihin ko po sa inyo, malalaman natin kung ano ang kay Kristo. Una, kasi alam nating ang nasusunod doon ay si Kristo dahil siya ang nagtayo nito. It belongs to Christ, who calls, who gathers, and sanctifies His people. Yan po ang palatandaan. The church exists not for its own glory, but for the glory of God. Itinayo ng Panginoon ang iglesia sa ibabaw ng bato, at ang batong yon walang iba kundi siya. Si Kristo mismo ang batong yon. At saan niya itinayo? Sa declaration ni Peter nang tinanong ng Panginoong Jesucristo kung ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, ang sagot ng mga alagad ay iba-iba. Kayo daw si Elias, kayo daw ay propeta, kayo daw ay apostol, no po, o propeta. Ngayon ang sabi ng Panginoon, kayo, para sa inyo, sino naman ako? Walang karaka-raka, biglang sumagot itong si Pedro at sinabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Sumagot ang Panginoon at ang sabi sa kanya, "Pedro, ang bagay na ito'y hindi ipinahayag sa iyo ng dugo at laman. Ito'y revelations from the Father. Galing sa Diyos ang kapahayagang ito, mapalad ka." Pagkatapos bigla niyang binanggit yung Matthew 16:18 at sinabi niya, "At sa ibabaw ng batong ito," kanino ba? Kay Pedro? Hindi si Pedro ang bato. Kung hindi doon sa declaration ni Peter, doon itatayo ng Panginoon ang iglesia. Sa declaration na si Christ ang Mesiya. He is the Son of the living God. At sa ibabaw ng batong yun, kay Jesus, itatayo ang iglesia. So mga minamahal na mga kapatid, Ephesians 3:21, "To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." The very fact that Christ promised to build this church in Matthew 16:18, "And the gates of hell shall not prevail against it," gives us assurance that no matter how many falsehood arise, the true church will endure. Ang sabi ng Panginoon, "The gates of hell shall not prevail against it." Isa lang ibig sabihin, maglitawa na kayong mga kulto kayo, dumami man yan mga simbahang bulaan, pero ang tunay na simbahan mananatili at hindi ito kailanman magigiba maging ng pintuan ng impyerno. Even the gates of hell shall not prevail against the church. That is the first insight na gusto ko pong makita natin sa pag-aaral na ito. Now, balikan natin ang history, tingnan natin ang historical insight nito. The early church fathers, katulad ni Augustine, na in-identify niya ang simbahan as the communion of saints. Kaya nga po mga kapatid, sa creed, no, we believe in the Holy Universal Church. And that is the communion of all saints. And this communion is not just a physical gathering, but a spiritual bond forged by Christ. Kaya yung naniniwala tayo sa iglesyang laganap, Universal Church, ano po? Yung Catholic Church, ang ibig sabihin nun, universal. Pinaniniwalaan natin na tayo, kung anumang sekta ng ating relihiyon, kapag nagtuturo tayo ng ayon sa katuruan ni Kristo,
parte tayo noong invisible universal church. And that invisible universal church of Christ, yun po ang kanyang papakasalan. Ngayon, yung mga visible local churches na naglitaw at ngayon ay laganap na ating kinaaniban sa lokal, part lang yan, maliit na parte yan ng malaking kabuuan ng iglesyang laganap. Kaya ang mga reformers katulad ni Martin Luther and John Calvin understood that the church authority rests not in human tradition, hindi rin sa ecclesiastical hierarchy, kung hindi sa salita ng Diyos. Amen? So, hindi po hierarchy ang simbahan na kapag namatay yung tatay, ang susunod yung anak ang siyang magpapastor. O namatay yung papa, yung lahi ng papa o kung sino man ang papalit. It is not. We believe like what Martin Luther and John Calvin believed, that the church authority rests on the scripture, rest on the Bible, and not on human tradition. So the church faithfulness is measured by its adherence to the Word of God, not by external structures or traditions. Ang katapatan ng iglesia ay ang pagsunod nito sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito po ang historical insight natin in regards sa kung ano ang tunay na iglesia. Amen? Now, puntahan natin ang mga marka. Let us first look at the marks of the true church. Ano ba yung unang-unang marka ng tunay na iglesia? Suriin ninyo kung kayo po ay nasa tunay na iglesia sa pamamagitan ng mga markang ito. Number 1, the pure preaching of the word. Anong mahalaga sa mga pananambahan? Ang tunay na iglesia nakasentro sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos? Una, Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of God. 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. 1 Peter 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. And 2 Timothy chapter 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sa mga talatang ating binanggit, ipinakita ang kahalagahan ng salita ng Diyos, kung anong nagagawa nito at ang kahalagahan ng pangangaral nito. Mark of the true church is the pure preaching of the word. Hindi puro kwento, hindi puro devotional story, hindi po life coaching, hindi po how to be successful in business, hindi po how to kung ano-anong how to. Nakuha niyo po mga kapatid. Kapag kayo'y sumimba at kayo'y nilibang lang sa dami ng kantahan, sa dami ng tugtugan, sa mga sayawan, sa ganda ng ilaw na kumukuti-kutitap, mga kapatid, maybe you are not in a pure church. Because the pure church preach the pure word of God. Anong insight makikita natin sa mga talatang ito? 1. The pure preaching of the word is essential because it directly ties into the nature of salvation. Sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 10:17, where hearing the word of Christ is the means by which faith is birthed. Ipinapanganak ang pananampalataya at ibinibigay ng Diyos pala ang pananampalatayang ito sa puso ng tao, bunga ng pakikinig ng kanyang mga salita. Reformed theology holds that the word of God is sufficient to build and sustain the church. 2 Timothy 3:16-17. It is not through man-made methods
It is not to man's innovation that the church grows. Kung hindi, saan lumalago ang mga Kristiyano? Saan lumalago ang mananampalataya? Sa faithful proclamation of God's Word. Kasi yung Word of God ang nagko-convict, ito ang nagbibigay ng comforts, at ito ang nagtatransform. Minsan po sinusukat lang ng simbahan ang growth in terms of numbers. Pero dito, kung ating susuriin, ang nagagawa ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo ay ang pagpapatibay, pagpapalago. Saan? Sa mga buhay espiritual ng mga kaanib. At naniniwala po ako sa katotohanan na kapag ang mga mananampalataya ay lumago spiritually, naging mature, ay susunod po yung idea na lalago din ang bilang at ang numero ng simbahan. Can we say amen? Kasi pwede nating palaguin ang simbahan sa number, madali lang yan. Sa Pilipinas nga, maglugaw ka lang linggo-linggo eh. Magpakain ka ng sopas linggo-linggo, puno simbahan eh. Ganun kadali. Sa dami ng mahirap na sumasala na sa oras, sa dami ng mga taong nagugutom, pakainin mo lang ng pakainin niya linggo-linggo, mag-invest ka sa ganon. Madaling punuin ang simbahan. Ang tanong, malago ba ang simbahan dahil doon? No. Kasi ang paglagong tinutukoy natin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The church, meaning the people, will grow because of the proper preaching of the Word of God. Amen po ba? Now, let us look on the insight on preaching. A true church will not water down or compromise the message of the Scripture. Dahil napakahalaga ng salita ng Diyos para sa paglago ng mga kaanib ng simbahan, hindi po dinidilute ang salita ng Diyos. Hindi ito pinalalabnaw. Kung gaano kalapot ang pagkakasabi nito sa banal na kasulatan, ganoon kalapot ito dapat ipangaral. Kung ito'y dapat makasakit, dapat po itong i-preach para manakit. Kung ito'y para mag-encourage, dahil ito'y para sa encouragement, hindi po babaguhin, ipahayag ito for encouragement. For correction, for reproof. Anong intensyon? So that the man of God may grow in their faith. Yan ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16-17. So, yung tunay na simbahan, hindi makikipagkompromiso sa salita ng Diyos. Hindi po paiiksi ng sermon para magbigay daan sa napakaraming oras ng kantahan. Uubusin nyo ang oras sa kantahan ng kantahan. Pagkatapos, pagdating na nung preaching ng word na sasabihin nyo sa pastor, Pastor, 15 minutos lang po sermon ho, kasi marami pa hong naka-line up na program. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, ang marka ng unang simbahan ay ang faithfulness ng preacher doon sa preaching of the word. That is the first mark of the true church, the pure preaching of the word. In an age where people often prefer preachings that make them feel good or that affirm their personal desires, the true church will remain committed to proclaiming all of Scripture, including the hard truths of the Scripture. Hindi natin iiwasan ang mga malalalim na doktrina, hindi natin iiwasan ang mga makakasakit ng damdamin, hindi natin iiwasan ang pagtalakay tungkol sa pagsisisi, tungkol sa kasalanan, at hindi puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig lang, bagkos ipapakita rin natin ang paghatol ng Diyos sa kasamaan at ang pagpaparusa niyang gagawin sa makasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. That is the pure proclamation of the word. The gospel should never be diluted. It is the power of God for salvation. Yes, we know that for the foolish, ang salita ng Diyos ay foolishness. For the blind, for the sinners, for the non-converted, for the non-regenerated, ang pamamahayag ng salita ng Diyos ay foolishness para sa kanila. Kahibangan ito, hindi nila ito magugustuhan. Pero sa mga mananampalataya,
This is the power of God for salvation. Kinasasabikan ito ng mga mananampalataya. Pangalawang marka ng tunay na simbahan ay yung tinatawag na the right administration of sacraments. Dalawa lang ang sakramento ng simbahan. Communion at yung holy o yung communion at ang baptism. Sa Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. 1 Corinthians 11:23-26, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Kaya nga po sa Acts chapter 2:42, and they devoted themselves. Saan? Sa dalawang bagay na yan. Sa apostles' teaching, sa fellowship, to the breaking of bread, and prayers. Yung utos sa Matthew at sa 1 Corinthians, makita nating isinakatuparan ng unang iglesia sa Acts chapter 2:42. At sa Colossians 2:12, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. Anong insight na ating makikita rito, mga kapatid? Una, the sacraments are a visible proclamation of the gospel. Pag ginagawa natin ang sakramento, bautismo, communion, ito po yung visible. Ano ba yun? Literal na pinoproklama natin ang ebanghelyo. Sapagkat itong sakramento, ikinokonekta ang mga mananampalataya to the reality of Christ's redemptive work. Bakit ba tayo nagpapabautismo? That is our association with Christ. A visible sign na tayo'y parte ng covenant community ng ating Panginoon, na tayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. At bakit tayo nagko-communion? Nakikiisa tayo. So the sacrament of baptism and the Lord's Supper are means of grace. Daluyan ito ng biyaya ng ating Diyos. Hindi ito isang magical rituals. Hindi ito isang mystic rituals na kapag itinaas na yung tinapay, nagiging katawan, at kapag itinaas na yung saro, nagiging dugo, at dahil ito'y katawan na at dugo ni Kristo, pati crumbs na nahuhulog, sasaluhin ng pari, iingatan, pupunasan, at dahil katawan nga yun ni Kristo. Hindi po ganon, mga kapatid. There is no magical thing about that, but just an important activity, because from there we proclaim the gospel of the Lord. The sacrament should always point the believer back to Christ, because that is what the sacrament represent. It represent the finished work of the Lord Jesus Christ. Let us look at the historical insight of the sacrament. Alam niyo po, historically, the Reformers made a clear distinction between the true and false understanding of the sacraments. In the Roman Catholic, the sacraments were often seen as what? As work through which grace is dispensed by the church. Ito po yung gawain kung saan yung biyaya'y ibinibigay ng simbahan. Pag kayo'y magpapabinyag, ang simbahan ang nagbibigay. Pag kayo'y nagko-communion, ang simbahan ang nagbibigay. Pero tayo, itinuturo natin na yung mga sakramentong ito ay ang malalim na pangunawa sa natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. The Reformers rejected this idea, this teaching that the sacraments are signs that points to Christ. That is what we believe. We teach that the sacraments are signs that points to Christ's finished work, and that all believers are only effective through faith.
the sacraments are only effective through faith. Kaya hindi natin, mga kapatid, pinatatanggap ng communion ang hindi natin kaanib. Hindi natin pinapatik ng communion ang hindi nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So nakita na po natin ang dalawang palatandaan ng tunay na simbahan. Una, the pure preaching of the word. And second, the right administration of the sacraments. And the third, the practice of church discipline. Mahalaga ito, mga kapatid. Malalaman nyo kung ang simbahan ay tunay, kung ang church ay true church, if they practice church discipline. Sabi kasi ng Matthew 18, if your brother sins against you, go and tell him his fault. If he listen to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every church may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Pag hindi pa nakinig, anong sabi? Dali ng iglesia, pagkatapos kung hindi pa rin, ituring na siya na isang hentil o isang makasalanan. Sa Galatians 6:1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritually or spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. 1 Corinthians 5:6-7, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. Sa Titus 3:10, as for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with them or with him. Now, sa mga talatang ito, anong itinuturo? Anong insight ang ating makikita rito? Una, ang church discipline is very vital sa growth at health ng simbahan. Without proper discipline sa mga miyembro, ano nangyayari? And take note, discipline is not about condemnation, but about preserving the holiness of the church and restoring the erring brother or sisters in Christ. That is the purpose of church discipline. Kapag ang mga simbahan walang pagdisiplina, tanggap kahit ano ka, no, lalo na nga po sa malalaking simbahan, sa mga mega churches na tinatawag, wala nang disiplina dyan. They don't practice church discipline. Pumunta kung sino gustong pumunta, umalis kung sino gustong umalis. Wala pong church discipline. Baka nga membership, wala eh. No? Kasi hindi naman sila kilala na halos sa sobrang dami, sa sobrang laki, hindi po ba? Pero ang tunay na simbahan, connected ang lahat sa isa't isa as one body. They are interconnected. Yan ang sabi ng Biblia. Si Kristo ang ulo, tayo parte ng kanyang katawan. Kaya ang simbahang ito, na tunay, hindi tinotolerate ang kasalanan. The true church does not tolerate sin, but also exercises grace and love, seeking the restoration of the sinner to fellowship. Hindi tinotolerate ang kasalanan, at ang naisin ng katawan ay i-restore ang mga nalinsad. Just like the body, the physical body. Kapag meron bang nadapa at nabalian, lalo mo pang babaliin? Hindi po. Di po ba? Tutulungan natin yung nabalian na ma-restore, itatama natin ang buto. Kung kailangang operahan para maitama. Ganon din sa espiritual. Ganon din sa simbahan. Hindi yung ngud-ngud na kapatid, tatadyakan mo pa. Pero alam natin na kung nagkasala, hindi natin tinotolerate, tinutulungan nating makabangon. Katulad ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi naman sinabi ni Jesus na huwag niyong batuhin ang babae. In fact, ipinababato niya nga eh. Nga lang, kung sino unang nagkasala, siyang unang bumato. At nung walang bumato sa babae, dahil sa katotohanan lahat naman ay nagkasala, sinabi ng Panginoon sa babae na tumayo ka, humayo ka, at huwag nang magkasala muli. That is the word of warning, na yung kasalanan ginagawa mo ngayon, pagsisihan mo na at huwag mo nang ulitin muli. Mga minamahal, without discipline, the church becomes a place
where sin is permitted to spread unchecked and the integrity of the church is compromised. Kaya ngayon wala nang kaibahan eh. Yung sumisimba at hindi sumisimba, parehas na. Bakit? Pinapahintulutan din lang eh. Nasa loob ng church, yung kalunyaan, yung kabit nito, kabit nun, doon nangyayari. Sa loob ng church, kabilang yung mga magnanakaw, drug lord, at mga kung sino-sino pa. Kasi ang katwiran, hindi kami perfect church. Tinatanggap namin lahat dito, kahit na sino, kahit magnanakaw. Yes! Pero sinasaway. Pero pinapagalitan. Pero sinesermonan at itinutuwid. Pag sinaway ka, isa, dalawa, tapos hindi nakinig, lumayas ka dito dahil magiging masamang patotoo ka sa buhay ng iglesia. We don't tolerate sin. At yun po ang palatandaan ng totoong simbahan. Ang simbahan na lahat tanggap kahit drug lord dahil malaking magbigay, pinapalakpakan pa paglinggo, politikong pulpol na alam mo na magnanakaw ng pork barrel, minsan pastor pa, siya pa nando sa gitna. Kaya mga kapatid, kung totoong iglesia, sasawayin ang mga ganitong uri ng kaanib at itutuwid ang mga ito. Yun po ang palatandaan ng tunay na iglesia. Kaya, kung tunay na iglesia yan si Kibuloy, kung ano-ano na pinagsasasabi niyan, yun pa rin ang leader. Ano ginagawa ng mga kasamang leader niyan? Tinotolerate yung kalokohan niyan. Itong si Benny Abante, yung Baptist Church dyan sa Philippines, kung matitino ang mga leader ninyo, tinanggal nyo na sana yan si Benny Abante sa mga pinaggagawa niya sa Kongreso. Nakakalungkot, pero if you are really a true church, you should practice discipline. Disiplinahin nyo ang pastor sa pagiging maluho. Ang belt ni Benny Abante, 38,000 Louis Vuitton. Samantalang may mga miyembro kayo sumasala na sa oras. Ano ipinakikita ng pastor na ito? Si Eddie Villanueva ngayon nangungulekta ng pera dito sa Winnipeg para magpatayo ng pinakamalaki daw na Coliseum sa Pilipinas. Gagayahin ang iglesia ni Manalo, gagayahin si Kibuloy. Yan ang ginagaya nung nagsasabing sila'y tunay na Kristiyano. Gagawa kayo ng Torre ni Babel para sa ano at kaninong kaluwalhatian? Sa Diyos? Lokohin ninyo ang pwede nyong lokohin. The true sign of a good church, dinidisiplina ang mga pagmamalabis ng mga miyembro at ang pagmamalabis ng mga pastor. Amen? Anong insight on restoration? Church discipline is an expression of love. Ang pagdisiplina ay pagpapakita ng pagmamahal, hindi pagkamuhi. Itinatama natin dahil mahal natin. Kung hindi natin mahal, hayaan natin. Kung gusto magsaksak ng bakal o kung anuman sa plug, hayaan mo anak mo, magkikisay. Pero kung mahal mo ang anak mo, sasawayin mo kung merong isasaksak sa electric plug. Kung ang anak mo nakita mo, nasa hagdanan, walang gabay at mapapahamak, sasawayin mo, pipigilin mo, baka mahulog at mamatay. Ganun din naman sa iglesia. Nakikita mo nang-i-scam, nakikita mo nandadaya sa loob ng simbahan, nakita mo kaya lang nandun nagbebenta ng kung ano-ano sa mga miyembro, may mga masamang motibo at kung ano-ano pa. Hindi mo sinasaway. Kaya ang simbahan, walang kaibahan sa mga palengke sa panahon ngayon. Marami pumupunta ron dahil nakita nila may market sa loob ng simbahan. Marami naman ginagawang hugasan ng kamay ang simbahan. Mga politiko, mga drug lords, mga mamamatay tao, pagkatapos gumawa ng kabuktutan sa mundo, magtatakbuhan sa simbahan, magkukubli sa idea na dahil nasa loob sila noon, patatawarin ang kanilang kasalanan ng walang pagsisisi. Nagkakamali kayo. Kaya sa panahon ngayon, ang kailangan hindi lang tunay na preaching ng word, kung hindi tunay na pastol na sumasaway sa mga lobo
at hindi mga tunay na miyembro at hindi tunay na tupa. Tandaan po natin mga kapatid, in Matthew 18:15-17, Jesus instructs the church to go after the lost sheep and seek their restoration. Yung mga naliligaw na tupa hinahanap. The true discipline is always redemptive and not punitive. The goal is always repentance and healing and purity of the body of Christ. Yan po ang insight on restoration. And that is the sign of a true church. Tatlo ang palatandaan na binanggit ko ngayon at marami pang iba. Pero ito po yung mga major evidence or marks of the true church. The pure preaching of the word, the right administration of the sacraments, and the practice of church discipline. Now, puntahan naman natin yung false church. The false church. Ano sinasabi ng talata ng Biblia? Matthew 7:15-20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them. How? By their fruits. 2 Corinthians 11:13-15. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Galatians 1:6-9, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Revelation 2 Peter 2:11 o 2:1 hanggang 3, but false prophets are aroused from among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies. And Revelation 17:5, and on her forehead was written name of mystery, Babylon the Great, mother of prostitutes and of earth's abominations. Ito po yung mga talata na bumabanggit tungkol sa false prophet, false teachers, at mga tagapagturong bulaan. Ano po? Anong insight natin sa mga talatang ito? Una, the false church is characterized by rejection or distortion of the gospel. Makinig kayo. Kapag may itinuro na wala sa Biblia, huwag na ninyong paniwalaan yan. Kapag nagturo na siya ang Kristo katulad ni Kibuloy, ewan ko naman mga kapatid, bakit nakakaengganyo pa yan? Kapag merong bagong libro maliban sa Biblia, katulad ng mga Seventh-day Adventists, ng Latter-day Saints, ng Mormons, iwasan nyo na yan mga kapatid. Mga bulaang propeta yan. Kapag merong turo na wala sa Bible at inangkin yung mga talata na sila, katulad ng iglesia ni Manalo, na si Manalo'y anghel na sugo ng Diyos, at si Kristo'y hindi Diyos, bakit naman ninyo pinaniniwalaan yung mga yan? The false church is characterized by a rejection or distortion of the gospel, a failure to uphold the word of God, a neglect of the sacraments, and the absence of true church discipline. Tandaan, false churches may look outwardly like the true church. They even using Christian language. They are singing the same Christian song, but they deviate from the fundamental truths of the faith. Madali nyo namang maispatan yan eh. Kung yung simpleng mga utos lang na sinasabing huwag magpastor ang babae, hindi masunod, alin pa ang pwede nilang sundin? Basic na nga yun eh. Hayaan ang mga lalaki ang manguna, hayaan ang mga lalaki ang magpastor. Eh bakit naman itong mga babaeng ito ayaw magsitahimik at umupo at makinig sa kanilang asawa? Yun ay blatantly paglabag na sa kautusan ng tunay na iglesia.
dapat sinasaway. Dapat yung mga babaeng nagpipilit magpastor ay dinidisiplina. Pero hindi. Sa panahon ngayon, ang katwiran, kung ano kayang gawin ng lalaki, gagawin na rin ng mga babae. Sa Biblia ang sinasabi, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. At mga babae, sa loob ng iglesia, magsitahimik kayo. At hayaan ng mga lalaki ang siyang manguna. Anong scriptural insight tungkol sa deception? Jesus warns about the wolves in sheep's clothing sa Matthew 7:15-20. Meaning that false churches often appear very similar to true ones. Pero ang sabi, they bear bad fruit and you will know them by their fruits. Nagbabala ang Panginoon. Saan? Sa mga lobo, no? Na nakabihis tupa. Anong ibig sabihin? Sa simbahan ngayon, hindi palibasa, sinasabi si Kristo, ipinapangaral si Kristo, nagbabasa ng Bible ni Kristo, ay agad nating tatanggaping totoo. Ang sabi diyan ng Panginoong Jesucristo, tingnan ninyo ang kanilang bunga. Tingnan ninyo kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi palibasa, ipinoproclaim, gumagawa ng himala. Ang sabi nga ng Matthew 7:22 darating yung panahon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Can you imagine? How powerful is that? Nagpalayas ng demonyo? Mga kapatid, wala pa akong napalayas na demonyo Kasi wala naman akong encounter sa demonyo. Kasi ang aking paniniwala, kapag ikaw ay kasama ng Panginoon at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo, anong gagawin ng demonyo sa iyo? The devil will not prevail against you. The works of the enemy will not prevail against you. Pero itong mga taong ito na nakayayabang, nagpapahayag sa Panginoon, Lord, sa pangalan mo, nagpalayas ako ng demonyo. Sa iyong pangalan, gumawa ako ng himala. Can you imagine that? Pero Matthew 7:22-23, ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo. Kayong mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Pero sa mga tao na nakasaksi nun, can you imagine? Si Benny Hinn, no? Si Eddie Villanueva, every Friday may Jesus the Healer. Na merong mga healing crusade. May mga healing worship, mga hindi na kinilabutan to mga pastor na to. Na alam naman natin, ginagawa lang nilang pangkamon sa mga miyembro, pangkamon sa mga tao, dahil meron silang gagawing healing crusade. Yung mga taong wala ng pag-asa, yung mga taong masyado nang nakasadlak sa kahirapan, nakasadlak sa karamdaman, mapipilitang pumunta dahil may pangako ang simbahang ito ng healing, hindi po spiritual kung hindi physical at material prosperity. Magpupuntahan doon, pangangakuan ng kung ano-ano, tuturuan ng kung ano-anong out of context na mga talata, at patutunayan na sila'y nasa kahirapan, bunga ng kasalanan, at ang poverty ay curse. Hindi ba number 1 turo ni Eddie Villanueva yan? Naubod ng daming nabola ng katuruang yan, na kaya niyang magpalaya sa pagkaalipin sa poverty, na kaya niyang magpalaya sa karamdaman dahil pag ikay nagkasakit, ikay pinaparusahan, it is a curse. Sabihin niyo po, kung hindi teaching ni Eddie Villanueva yan, bibigyan ko kayo ng pruweba, ang dami kong video niyan. Gaano niya niloloko ang mga tao sa Pilipinas. Tapos kung mandidato siyang presidente, sa pangako na hindi siya tatakbo ng mababang posisyon dahil kinausap siya ng Diyos at ang sabi sa kanya, presidente lang ang tatakbuhin mo. Pagkatapos kalaunan, kahit party list pinatulan. Hindi ba kabulaanan yan? Ang una niyang niloko yung kanyang sarili.
Ngayon, sasabihin nyo, hindi, true church yan. True church yan. Alam niyo po, ang true church, hindi pinaghaharian ng kasinungalingan. Hindi pinangungunahan ng mga lobo na may suot na balahibo ng tupa. Mapagmasid dapat kayo, mga kapatid. Masdan ninyo ang mga pastor ninyo, pare-pareho yan. Kung ano puno, yon ang bunga niyan. Pag mukhang pera ang leader, lahat ng pastor niyan mukhang pera. At sino ang pinagsasamantalahan? Yung mga walang muwang na mga tao na napunta ron sa pag-asa na sila'y gagaling, sa pag-asa na sila'y aasenso, katulad ng kanilang mga leader. Paul also warns in 2 Corinthians 11:13-15, identifying false apostles who masquerade as servants of righteousness but are ultimately serving their own interest. Mag-ingat kayo sa kanila. So yan ang scriptural insight on deception. Nasa panahon ho tayo ng mga pandarayang yan. Kaya ang sabi, maging matalino kayo. Be wise. Ano ang practical insights nito? Una, the danger of the false church lies not just in its teaching, but in its influence. Delikado po ang false teacher kasi madalas ma-impluwensya sila eh. Gaano makapangyarihan ang iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Huwag nyo silang babanggain. Binanggaya ni Eli Soriano, talsik si Eli Soriano hanggang sa namatay sa kung saan hindi na nakabalik ng Pilipinas. Sa bagay, yung kulto, ibangga mo sa kulto, hayaan mo magbanggaan yung dalawang kulto. Pero ang bigat banggain ng mga yan. Si Quiboloy, binangga. O ngayon, kakandidato pa bilang presidente. It can lead people into spiritual complacency away from the truth of the gospel. Dahil mabigat banggain ang mga kultong ito, yung mga pastor natatakot, nababahag ang buntot, nasawayin ang mga ito, at turuan ng mga miyembro na layuan ang mga ito. Minsan nakakalungkot eh. Tinutulak pa natin ang mga miyembro eh. Nung ako'y nasa Pilipinas, ano sinasabi ng mga pastor na walang nalalaman? Oy, pag kayo umalis ng Pilipinas, wala namang unida sa Hong Kong, umattend na lang kayo sa JIL. Can you imagine that? Saan mo papupuntahin? Papupuntahin mo sa JIL para mong ipinahamak ang miyembro mo. Sa halip na turuan mo ang mga miyembro na humanap ng well-rounded, ng simbahang totoo, na nangangaral ng totoong ibanghelyo, itutulak mo sa kung saan saang kulto at dadalahin mo sa mga prosperity gospel na ito. We must be vigilant and discerning, understanding that falsehood often comes subtly with the appearance of truth. Si Satanas man, mga kapatid, ay pwedeng mag-anyong anghel ng Diyos. Anghel ng kaliwanagan. Amen? Kaya mag-ingat, maging mapagbantay. Hindi lahat ng nangangaral ng Bible ay biblical, ay tinatawag na true church. Marami dyan ay mga bulaang mga tagapagturo. Now, anong danger nito? Pang-apat, the danger of false church. Sabi po sa Ephesians 4:14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Ito ang danger ng false church. Madali itong makaengganyo. Romans chapter 16, 17-18, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. And 2 Timothy 4:3-4, for the time is coming when the people will endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion, and will turn away from listening to the truth
and wander off into myths. Sabihin niyo po kung hindi na yan ang nangyayari ngayon. Ang mga tao naghahanap ng sarili nilang pastor na tutugon sa mga gusto nilang marinig. Ay, ang galing ni pastor, nagpapatawa. Ay, ang galing ni pastor, feel na feel ko ang emosyon. Kinikilabutan ako sa preaching ni pastor. Yan ang gusto natin. Yung pinagbobobola lang tayo sa mga devotional kwento, sa mga kwentong hindi biblikal, samantalang ubod ng dami na pwedeng sabihin sa Biblia at ituro sa Biblia. Fascinated tayo sa mga life coaching. Fascinated tayo sa mga makakapagpakati sa ating mga pandinig. Anong insights nito? The false church does not only confuse people, but it can also subtly erode the true faith of believers. Jesus teaches that false teaching is like a leaven, parang yeast, na pag inihalo mo yung yeast, konti lang nito kayang paalsahin ang isang malaking masa. Ganito ang pwedeng gawin ng isang maling katuruan at ng isang bulaang tagapagturo sa loob ng simbahan. Konting wisik lang nito kayang paapawin ang malaking suliranin na idudulot nito sa simbahan. Kaya if left unchecked, false teaching can eventually lead to apostasy, where a person or a congregation fully departs from the faith. Kaya, anong key point on accountability? False churches can mislead people into a false sense of security. They may have large numbers, vibrant programs, and cultural relevance. But if the truth of the gospel is compromised, these things are meaningless in the light of eternity. That is my accountability point. Kahit gaano ka kalaki, kahit gaano ka karami, kahit gaano ka kasikat, kahit ikaw pa ang pinanggagalingan ng mga kantang espiritual, katulad ng Hillsong, if the gospel is compromised, what you are doing is irrelevant, meaningless in the light of eternity. Pananagutan nyo lahat yan sa Diyos. Amen? Now, anong insight nito from church history? Throughout history, the church has faced many challenges from heresy. Napakarami na pong false teaching na lumitaw, katulad ng Arianism in the early church, katulad ng Roman Catholicism bago mag-Reformation, at nang sa panahon natin ngayon ay ang sikat na mga prosperity gospel. Madali nyo silang makilala. Lahat ng nagtuturo na kapag ikay na kay Kristo, magbigay ka, aasenso ka. Pag ikay nagkaloob, babalik, siksik, liglig, umaapaw. At kay Kristo, ikaw ay gagaling physically sa lahat ng karamdaman. Ang tawag doon, health, wealth, movement. Yan ang muka ng prosperity gospel. Mga kapatid, kung nandyan ka, habang may panahon pa, lumayas ka dyan dahil napagsasamantalahan ka lang. These heresies often started with subtle deviation from the true doctrine, but eventually it will lead the entire group away from the true gospel. Katulad ng ang G12 nakapasok sa loob ng simbahan, hindi na tumaawat. Katulad ng isang yeast na kakainin ang kabuuan ng simbahan, hindi na nila importanteng ipagtuturo ang mga doktrina, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang pagpaparami, paglago ng paglago, kahit walang sustansya. Ganun ang mga false preaching na ito kapag pumasok sa loob ng simbahan. These heresies often started very subtle. Pero tandaan po ninyo, kalaunan, kakainin nito ang kabuuan ng simbahan. Kaya, ano ang huli nating panawagan? Ang huling panawagan ay ang call to faithfulness in the true church. 1 Timothy 3:15, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God,
which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Ito sabi ni Paul, kung hindi man ako dumating agad, alam nyo paano kayo mamumuhay. Ano yung sinasabi ni Paul na pamumuhay na yan? Paano kayo magbibehave bilang mga kabilang sa pamilya ng Diyos? Ephesians 4:15-16, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined, and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow, so that it builds itself up in love. Sa mga sulat nito ni Apostol Pablo, ipinapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat, pagsasalita ng pag-ibig sa isa't isa at patuloy na paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Sulat pa rin ni Pablo sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. This is the call to faithfulness in the true church. Insight. We are called not just to be part of any church, but to be part of the true church. Those who uphold the mark of the true church, which is faithful preaching of the word, right administration of the sacraments, and the practice of church discipline. The true church is the body of Christ, and we are called to be faithful members of the body. Anong insight nito on the church as a pillar of truth? The church is not only a gathering of believers, but also the custodian of truth, tagapagbantay ng katotohanan. Katulad na sinulat ni Pablo sa 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation of the truth. This means the church is entrusted with the Word of God, which it is to uphold and pass on to future generations. Malaki ang pananagutan natin. Kaya hindi nagpapabago-bago ang turo. Hindi nagbabago ang turo. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod na panahon, walang bagong turo na darating. Amen? Hindi kagaya ni Kibuloy. Noong bago mag-year 2000, may turo si Kibuloy na darating na ang Panginoon sa year 2000. Kaya yung mga taga-Davao, kinumbinsi niya, lahat ng inyong mga ari-arian, ibigay na ninyo sa simbahan dahil padating na ang Panginoon. Kung nag-iisip ang mga miyembro, darating na ang Panginoon, bakit pa namin ibibigay ang ari-arian? Ba't pa namin ibibigay sa iyo? Padating na ang Panginoon. So dahil may mga tumugon, ibinigay ang kayamanan nila kay Kibuloy, wala naman dumating na Kristo noong year 2000. Anong gagawin ni Kibuloy ngayon? Dilalabas siyang sinungaling. So bumago siya ng turo, nagdagdag siya ng turo, at ano yon? Pagdating ng Enero, dineclare na niya, ang Kristo'y dumating na! The Son of God came! At ako yun! Kaya kinilala na, kaya niya dineclare na siya ang Son of God in the Gentile setting. Kita niyo kung gaano kabulaan? Ano po? So, anong practical application nito? 1 John 4:1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. Mag-ingat. Napakadaming niyan ngayon. Acts 17:11, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. Why? They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Anong practical application? Huwag nating paniwalaan lahat kapag nagsasabing sila'y alagad ni Kristo. Pangalawa, suriin natin ang bawat salita katulad ng mga taga Berea, mga Hudyo sa Berea. Na anong sabi? They received the word with all eagerness, but they examine the scripture daily. Philippians 1:9-10, and it is my prayer that your love may abound more and more, with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. Para sa mga mananampalataya, anong practical applications? For the believers, evaluate your church.
Suriin ninyo ang inyong simbahan. Are the marks of the true church visible in your congregation? Nakikita nyo ba sa simbahan nyo yung pure preaching of the word? Proper, ano tawag doon? Yung proper paggamit ng ano tawag doon? Ng sacraments. Nakikita nyo ba yung tinatawag na right administrations ng sacraments? O inyo bang nakikita na nagpa-practice din ng simbahan ng church discipline? Ito ang inyong tingnan. Pangalawa, are you being fed by the Word of God faithfully? Or you are being fed by worldly philosophies? Pangalawa, defend the faith. We live in a time when many voices are claiming to represent Christ. Ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. We must be equipped para idepensa ito. Paano mo idedepensa isang bagay na hindi mo alam? Kaya patuloy kang mag-aral. Ang simbahan na mayroong iniaalok na pag-aaral ng mga doktrina ay mapalad ang mga kaanib nito. Kasi sa panahon ngayon, ginagawang mangmang ng mga pastor ang kanilang mga miyembro para hindi sila magtatanong. Hindi sila tinuturuan at hindi sila ginagawang maalam para wag na silang magtanong. Dahil wala namang mga alam yan, kahit anong gawin nyo, okay na lang dyan. Pero ang simbahan na tapat sa pagtuturo ng mga aralin ng banal na kasulatan, sila ang natututo. At kung meron kayong simbahan ngayon na nagagawa kayong turuan tungkol sa inyong pananampalataya, pasalamatan nyo, at yung mga natutunan ninyo, ipagtanggol ninyo. Defend your faith. Pangatlo, commit in the local church. If you can find such a church na talagang tinuturuan kayo, hinahayaan kayong lumago sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagtuturo, i-commit nyo ang buhay nyo ron. Church is God's ordained means for believers to grow in grace. Huwag kayong makinabang lang sa simbahang ito, bagkos maging kapakipakinabang kayo. Be an active part of a church that holds the marks of the true church. Support your leaders, participate in discipline, and prioritize the Word of God. Tandaan mo kapatid, ang karunungan mo, responsibilidad mo. Ang paglago mo, responsibilidad mo. Ang pagtuturo, responsibilidad ng pastor. Pag hindi ginawa ng pastor, hatulan siya ng Diyos. Pag hindi ka naman nagpasakop at nagpaturo, kung may available resources and means para ka lumago, pananagutan mo yon sa Diyos. Anong insight? For those in false teachers, pray for discernment. Ito lang ang pwede natin gawin. Doon sa mga nasa false teaching pa, hayaan nating ang Diyos ang kumilos. If you are in a church that distort the gospel, pray for wisdom to see the truth. Tandaan ninyo, kung ikaw naman ay hindi pa binuksan ng Diyos sa katotohanan, hindi mo rin naman makikita na ikay nasa kabulaanan. Kaya kahit anong ngawa ang gawin ko rito, yung mga naandoon sa loob ng simbahang kulto, hindi sila mabubuksan at hindi nila to tatanggapin hanggat hindi ang Diyos ang kumikilos sa kanilang mga puso. Amen? Pero ako po marami na ako narinig na patotoo na nung una-una, kontrabida ho talaga sila sa mga tinuturo natin. Ayaw na ayaw nila ng mga doctrinal teaching ng inyong lingkod. Hindi ko po sila pinilit. In fact, hinayaan ko po sila. Yung iba po naglipatan na ng ibang simbahan, I let them go. Pero yung mga nanatili sa kabila nung medyo meron silang pagdududa, meron silang mga hindi naiintindihan, nanatili sila at patuloy na nakinig, kalaunan po, pinasasalamatan nila ang Panginoon dahil nanatili sila, dahil ngayon malinaw nilang nauunawaan ang katotohanan. Tanong, sino nagbukas ng puso nila at ng isipan? Ako ba? Hindi. I just continue with my work and I am praying that someday God will open their heart just like Lydia sa banal na kasulatan. Sila po ngayon ay tagapagtanggol na ng pananampalataya. So what can we do about those false churches? Pray for discernment.
Second, seek the true church. This might be uncomfortable, but God's word calls us to seek the truth. And sometimes that means leaving behind error. Kung ikay mananatili na nandun sa error sa kabila nung nakadevelop ka na kasi ng relationship kay pastor, ninong mo na si pastor, marami ka nang inaanak dun sa simbahan kasi matagal ka na ron, pero sa talagang pananatili mo ron, dinadago ka ng puso mo dahil alam mo na ang ginagawa at itinuturo ng pastor ay hindi na ayon sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, this might be uncomfortable, but God's word calls us to seek the truth. And sometimes that means leaving behind error. Amen? Now, punta na tayo sa conclusion. Closing insight. The true church is not defined by numbers. Hindi palibasa marami, yun ang totoo. Tandaan ninyo, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, marami papunta ron. Makipot ang daan patungo sa katotohanan, sa kaligtasan, konti lang ang nandun. Hindi mo masusukat ang simbahang totoo sa programa or cultural relevance. Saan to susukatin? By its fidelity to Christ, His Word, and His sacraments. It is the church that preaches the gospel faithfully, administers the sacrament rightly, and practices loving discipline. And a call to action. Let us be a people who are committed to the truth of God's Word, who love the church, and who strive to uphold the marks of the true church in our lives and in our communities. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po, sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.